Ayun no. Guys, totoo yung balita. Totoo yung balita guys. Iiwan na tayo ni Tito Ray. Ayan. Ihatid natin siya ngayon. Medyo malayo-layo yung biyahe natin. Ilang oras yung biyahe natin? 16 sa mapa, pero siyempre may stopover. Mga 18 hours. Wow! 18 hours? 18 hours, kasama yung mga stopover. Bigla ang plano to, men. Kasi plano namin dati, maglo-long drive kami hanggang LA eh. California. So ayan. Busy mo, ano muna tayo? Canada muna. Canada muna. Umalis kami sa bahay alas 7 ng gabi. So makakarating tayo doon mga lunch na? Lunch, hanggang after lunch siguro. After lunch. After lunch, mga ganun. Sana. Kaya yan, kaya. Kaya yan. Susubukan natin yan. First time ko rin mag-drive ng gabi. Yung gabi alis. Dati madaling araw kasi. Saan kasi tayo pupunta? Ano tayo? Wilkie, Saskatchewan. Yes, sir. Wilkie, Saskatchewan. Ano siya? Small town. Malayo sa dito sa Vancouver at Richmond. Pero maganda yung lugar. Kaya pupunta tayo doon at tignan natin guys kung lilipat na rin ba tayo doon. Malalaman natin. Lilipat na yan. Kaya sumama ako. Gusto kong makita yung lugar. Oo, para ma-scout. Oo, scout natin. Samahan nyo kami. Mag-scout tayo doon. Ayan na. Nag-snow na par. Oo. Huwag naman sana. Kaya kami gabi nagbiyahe kasi may parating na snowstorm sa dadaanan namin. Iwasan namin. Pero mukhang ito na yata yun, men. Mukhang napaaga. Malakas eh. Ito yun na. Pakita mo, namumuti na lahat sila. Oo, malakas yung hangin na may snow. Mukhang tayo lang ata yung nagbiyahe. Yung sawi nga natin, tayo lang yung umakyat eh. Nag-stop lahat sila. Anong meron dito? Hindi ko nga alam eh. I'll move out of your way and then you'll have to do this through traffic. Okay, got it. But there's lots of drivers walking around putting chains on and stuff, so just be aware. Nice and slow. Okay. Got it. Thank you. I'm just gonna go talk to this guy and then I'll get at you guys. Got it. Thank you. Kaya nangyari pala, hindi pala sila nag-chain. Kaya pinapag-chain sila. Oo. Kasi totoo nga yung balita, dumating na yung iniiwasan namin. Ayan na. It's 10:26, 3 oras na kami nagbabiyahe. Ganito na yung paligid namin. Ayan na. Ayan na. Ayun no? Lakas ng hangin, men, no? Ayun no, kita mo. Ayun, may chain sila. Woohoo! Tagay na winter storm. Totoo pala. Wala na. Okay. First stop. Merit. Siyempre, ano pa nga ba? Magagasolina lang kami dito. Tapos, maya-maya matutulog na kami. Kahit siguro 1 oras lang. Kasi malayo-layo pa yung biyahe natin. Third stop. Maggasolina na naman kasi kami. So, yeah. 10 oras pa yung biyahe namin. Bali, naka 8 oras pa lang. Hindi pa namin nakalahati. Ay. Ayan. Puro truck lahat. Yung nakapark dito. Nasaan na ba kami? Tignan ko nga. Nasa Sicamos kami. -5. Sakit na ng puwit ko. 10 oras pa. Stretching muna.
Let's go! Mag-power nap muna tayo dito. Tayo. Anong oras na? 1 o'clock? Oo. Tulog muna natin. Mukhang natutulog din tong katabi natin. Oo, nga. 12 hours na kami nagbabiyahe. 7:30 ng umaga at ganito ang dinadaanan namin. Wow! Yun, sakto, medyo maliwanag na. 13 hours na kaming nagbabiyahe. Kasama na yung tulog doon. Oo, nakatulog naman kami. Mga 2.5 din tayong tulog eh. Oo, kaya pwede na. Nagkaroon na kami ng power. So, tanungin naman natin ngayon si Tito Ray. Bakit ka umaalis, Tito Ray? Bakit ka pupunta sa ibang probinsya? Gusto ko na kasi ng mas malamig eh. Sawa na ako sa... Kulang yung snow sa British Columbia. Hindi, joke lang. Hindi, para lang alam din nila. Oo, sige. Hindi, para sa ano yan? PR. Oo, yan. Guys, nandito na tayo kaya gagawin na natin lahat. Kung alam nila, di ba, syempre dumating kami dito, student residence, di ba? Tapos, matawag dito yung pathway niya is yun nga, mag-Canadian class. Kaya nag-start kami sa British Columbia. Kaso medyo mahirap kasi ngayon eh. Nag-iba talaga yung rules. So, may plan B ka dapat sa mga bagay-bagay. Na kaya yung Saskatchewan, okay siya eh. Open siya sa mga ano pa. Dahil yung population din ng tao doon, konti. So habang maaga pa. Habang may panahon pa. Ako hindi nandun. Marami yan eh. Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia yan. Eh kami na specific lang din. Siyempre nandun din yung kapatid ko. Which is ano rin yan, isang factor. Kaya pinili din namin yung Saskatchewan. Okay. Break again. Stretching muna tayo. CR. Nasaan na kami? Nasa Golden BC. Yung temperature natin ngayon is, kita ba? 6 degrees. Negative 6 degrees. Pero okay lang yung lamig. Hindi naman ganun kalamig. Gutom ka na ya. Amen. Negative 6. Okay lang. Pero hindi naman ganun kalamig, no? Iba nga. Ba't iba? Yung negative 10, pakita mo yan doon sa Wilkie, yung negative 10 doon, compare mo doon sa negative 28. Oh. Yung negative 10 parang okay lang. Ba't ganun? Kasi sa atin, 0, sobrang sakit. Sakit na, masakit na. May iba. Paano nila Siguro, ewan ko, hindi ko ma-explain. sinusukat? Napaka-weird. Dahil siguro may May araw, dahil may medyo araw. maliwanag dito kasi. Totoo. Dati kasi madilim eh. Oh, sa amin kasi sa Vancouver, madilim. Tapos pag nag-snow or pag mababa yung temperature, sobrang lamig. Kaya pa oh. Hindi pa kami naka-gloves. Nakachinelas pa nga ako. Kasi dito rin, naka-chinelas pa oh. So ano yung ginawa mo, pre? Yung ginawa kong, yung magiging trabaho ko niyan. Oh, bali, ano yung magiging pathway mo para maging PR? Ang pinili ko nga is yung healthcare. Oo. So sa healthcare, yan yung parang maging caregiver ka muna. Actually, maraming klase, pero yung caregiver yung isa sa, madali. Actually, hindi naman masaya madali, pero yung mas kailangan kasi siya eh. So kaya yung pathway niya compare dun sa iba na, yung pathway niya compare sa ibang
way. Yung isa ibang mga trabaho, Mm. mas ano siya, kasi 6 months lang pwede kang makakapag-apply ka ng PR. Oo. Oo. Yun yung inaano namin. Tapos kailangan yung employer suportado ka. Ayan. Para matulungan ka niya dun sa sa lugar. Kaya, Hindi naman mahirap mag-apply. Para naman dun sa mga, alam ko, marami kayo na Oo. student dito na mo problema din kasi alam naman natin na talagang pahirapan ngayon, di ba? Oo. So ayan, sina Tito Ray, umaksyon na sila kaagad. Oo, habang maaga pa. O habang maaga pa. Hindi naman mahirap actually kasi ang kailangan kasi dyan, halos makakuha ka rin sa job bank eh. Oo, sa job bank. Jobbank.ca yung kung yung ng Canada. At saka pag doon ka kumuha yung sa job bank, more or less alam na nila yung requirements na yung iba kailangan ng mga specific na job offer. Kaya nilang i-provide. Kumbaga, pag automatic, hindi naman siguro 100% pero siguro mataas yung percentage na alam na nila na mangangailangan ka ng papel. Tsaka depende naman, mag-uusap naman kayo, mag-interview. Doon yung pwedeng pag-usapan kung ano yung mga kailangan mo para kanya. Kasi tatanungin ka naman sa status mo eh. Oo. Pagka na-interview ka, anong status mo dito sa Canada? Work permit ka ba? PR ka na? Mga gano'n. So pagka in-explain, parang ako in-explain ko nung naka-work permit kami, open work permit, tinapat ko na sila. Sabi ko, kaya nyo ba akong itulungan dun sa magiging pathway ko nga? Nag-oo naman sila. Sa healthcare na yan. Sa healthcare na yan. Wow. Sinabi ko na. Yun yung isa sa kailangan mo na rin yun eh. Oo. Actually, kung titingnan mo nga, ang daming ang nag-open din ngayon. Yung Newfound Labrador, kakikita ko lang din. Yun, isa rin yun na dati, konti. Actually, nung naglabas din ang magiging kasi, yung provincial nominee eh. Oo. Yan yung magiging pathway. Kaya sa different province, iba-ibang quota. So, yun, yung parang sa dumoble. Kasi nga kailangan ng tao. Kasi ngayon talaga wala kung British Columbia ka, pupunta ka ng Alberta. Alberta okay din. Pero yung Okay din. naman. Pero talaga Ontario. British Columbia, yung Ontario. Parang ang hirap kasi. Mahirap din dyan. Kasi yung mga city talaga puno na eh. Oo. Doon na problema. Kaya yung kailangan nila sa tawag dito, mga kailangan nilang profession, hindi na wala eh. Wala. Sayang nga yung pest control sana. Mm-mm. Although kasama siya, kaso yung points namin, kung i-compare mo sa PNP, mababa. O sa mga hindi nakakaalam po, magkatrabaho po kami. Pest control. Ayan. Iniwan na niya ako. Siya yung nagyaya sa akin na mag-pest control. Ayan. Iniwan na niya ako. Muna, wala eh. Hindi. Muna, para sa PR lang. Totoo yun. Talagang hindi naman ako hatol. Ako hindi rin naman ako hindi rin ako talaga yung yung healthcare, hindi ko rin linya yan. Pero sabi mo nga dahil nandito ka na, gagawin mo na lahat ng paraan, di ba? Para ma-PR ka. Kasi sayang na yung nag-invest ka na ng number one dyan, yung oras, tsaka yung yung ginugol mo na, nagtrabaho ka na dito. Tapos yung perang papunta mong rin. Tsaka at the same time, sa mga bata, di ba? Ayan, yun ang pinaka-importante doon. Kasi, syempre, iuwi mo ba sila? Sayang naman, di ba? Kasi karamihan naman sa ating mga Pilipino, pumunta tayo dito sa Canada para sa mga bata. Di ba? Sa mga anak mo naman talaga. Which is totoo naman, masarap talagang magbuo ng pamilya dito. Di ba? Let's go! Let's go! Okay. Yeah, both. Me too. Yeah. Kaya muna tayo ng loto, guys. Baka naman. Baka dito yung separate swerte natin. Thirsty? No. Thank you. Have a good one. I just need to win. I just need to win. To win. Oh. Don't worry. If we win, Yeah. we'll come back here. Yeah, we'll come back. I will remember you. Yeah. Bye-bye. Woo! Mwah! So anong ma-advise mo, men, sa mga tulad mo na ngayon
Hindi, ngayon. Yung mga students. Student. At saka yung mga open work permits na Open work permit. Actually, ang pag-asa mo dyan talagang, actually, ang Canada kasi ngayon, ang mga magiging, sabi nga nila, in Canada focus. Hindi ko alam kung tama itong pero ayon sa nabasa ko. Yan, healthcare. Tapos sabi, may upcoming din ata sa mga teacher. Tapos, yung mga construction jobs. Yan. Actually, yung mga pinakakailangan kasi ngayon ng Canada talaga. Yes. Kaya yung tatlong naka-focus silang talagang yung may pathway pa rin. Tapos ano ba, yung kung pwede mong magalaw, experience, syempre yung experience, saka yung English exam. Yun pala, no. Yun din Kaya, Nag-exam kayong pareho? Nag-exam kami parehas. Yun din, isa rin yun sa pampataas ng points. Kaya dapat pag yun yung bigyan nyo ng time. Kasi yun lang yung medyo control mo sa English exam na kaya mong pataasin yung mga score mo pag nag-apply. Hindi ko gets yun, men. Yung mga score na yan. Ano kasi, CRS score, ano yan yan yung points mo para masama ka dun sa mga draw. So, parang ano yan So, kung nag-aral ka dito, or yung pinag-aralan mo, credited, may points yun. Tapos yung English exam mo kung mataas, kung may bracketing din, pag mataas, may points kang ma-acquire. Tapos yung mga work experience mo from yung outside Canada at saka inside Canada, yun. Isa-sum up yun So, para makabuo ka ng points na papasok dun sa dinodraw nila every month, every 2 weeks yan. Mga ganyan yung mga nila, yung mga draw. Kung sa healthcare ngayon, may points pa rin yun? Meron pa rin. Although, hindi rin siya automatic. Hindi siya automatic kasi although yung points na hinahabol mo dun sa healthcare, lalo na kung sa provincial nominee nung katulad ng Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia, mabababa. Okay. So malaki yung chance. Malaki yung chance mo. Hindi ka mukha kasi sa British Columbia. Halimbawa, yung PNP niya medyo mataas, saka yung draw hindi ganun karami. Yun yung yun yung na-observe ko lang. Pero baka mali din ako. Pero yun yung tinitignan ko. Hindi, at least naman 'di ba, nabibigay naman natin sila ng information yung nasagap mo. Nasagap ko. Tsaka naman yan sabi ko nga, dahil sa nangyayari dahil pabago-bago din yung rules. Kailangan mo talaga mag-back up Baga mahaba pa naman yung namin yung visa dito, yung working permit. Pero syempre, inaagahan mo lang din. Kasi, hindi natin, dami, election. Totoo. Tapos, immigration, hindi rin stable yung mga nila. Unahan mo na nga, sabi nga nila. Diba? Siyempre, walang uuwi, sabi nga nila. Walang uuwi. Hanggat hindi PR. Yeah, uwi ka lang, magbabakasyon. Oo. Or kung tapos ka na dito, magre-retiro ka na, pwede yun. Pero, hanggat hindi ka PR, walang sayang yan. Welcome to Alberta. Yes, nasa ibang probinsya na kami. Alberta. Ayan. Totoo nga yung balita. May snow. May snow sa Alberta. Napakalakas. Ayan na po yung dinadaanan namin. Hangin pa. Asan na yung mga kaibigan natin dyan sa Alberta? Mga taga-Alberta, mag-ingay! Anong oras na? 11:30. 11:30 na dito sa Alberta. Tapos yung oras naman namin sa Vancouver is 10:30. Di ba? Nag-iba na yung oras namin. Imagine dati sa barko ko lang nararanasan yung mag-change yung time habang nagbabiyahe. Ngayon, naranasan ko habang nagda-drive. Nasa Jasper na pala tayo. Ganda puro puti. White Christmas. White Christmas. Late dito late nga yung White Christmas ko. La 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 la. Another stopover. Di ko alam pang ilang stopover na namin to. So nasa Kananaskis kami.
Negative 13. Okay pa naman. Okay pa naman. Kayang-kaya pa naman yung lamig. Ayun, no? Di pa nga ako naka-gloves eh. Oh. Sabi ko nga sa inyo eh. Mukhang ito talaga yung stopover ng mga nagbabiyahe. Kasi, kumpleto. Meron siyang charging station, pang Tesla, at saka pang ibang EVs. Woo! Ramdam ko namin. Lamig. Pupunta ka sa malamig na lugar, hindi ka nagbo-bonnet. Alimutan ko magdalang bonnet eh. Actually, hindi ko naman kailangan eh. Hindi mo kailangan. Tignan mo yung tenga mo, men. Ang sakit na nga eh. Guys, kaya huwag tayong umuwi. Alam ko may mga kapwa Pinoy tayo na sumusuko, pero kung meron pang chance, gawin na natin. Gawin natin ang paraan. Gawin na natin ang paraan. Dahil nasa sa atin naman yan eh. Oo. Kaya din naman ng ano dyan. Siyempre, sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Siyempre, mamimili ka lang naman doon. Pero case to case din. Alam ko to case. naman, may marami din naman na nag-try. Oo. Totoo naman. Kaso, kailangan, kung may oras ka pa, sabi nga Tama. ni Tito Ray, Yung gawin habang- na natin. Ngayon kasi dapat at least, actually maganda nga, 2 years pa lang, pinaplano mo na talaga eh. Yung ano mo, kasi kung yung 1 year, kulang na yun. Pag Kulang na, pinila mo, 2 years pa lang dapat. Kasi yung medyo pag-process mo pa ng mga papers mo, kasama yon. 2 years dapat planado ka na. Tsaka ano rin, yan, makikita rin nila yung mga, siguro kung sanay ka sa city, siyempre dito, kung lilipat ka naman ng province, magiging iba lang. Medyo tahimik. Ayun, kaya sumama talaga ako dito eh. Inatid ko siya para pagkita ko rin sa inyo kung ano yung pupuntahan ni Tito Ray, di ba? Oo. Isa siyang maliit na town sa Saskatchewan. Oo. So, maliit siyang town. Tay marami ang maliliit na town yan. Pero sa mga province ganyan, marami silang ganun maliliit na town. So, doon muna tayo lilipat. Pero ako sa totoo lang, gusto ko na rin tumira doon sa maliit na town lang. Parang ayoko na rin sa syudad, men eh. Oo. Totoo. Hindi, sa totoo lang. Iba-iba kasi yan eh. Saka, iba-iba naman. pero maraming advantage kasi yung yung maliit na town. Makita nila Yeah. kung gusto mong tahimik, relax. Relax pero kumbaga, ewan ko ba't sa city kasi fast-paced eh, di ba? Totoo, men. Kulang yung Sobrang busy. Kulang yung isang araw natin pag Actually, pangatlong beses mo na to. Pangatlo na. Oo. Pangatlong balik ko na. So, Kaya wala na sa kanya yung pagdadrive ng 18 hours. pangatlo na to. Pagod na nga ako. Joke lang. Kung ako, good luck. Pero mamaya ako naman. Sige mamaya. Tingnan natin pagka Tingnan napagod natin. Kahit mga 1 hour lang. Subok lang. Subok lang. It's my turn to shine. Tulog si Tito Ray. Ako naman. As in, solo namin yung daan. Grabe. Yan, Nasa harapan hanggang sa likod. Kami lang ang dumadaan dito. Napaka-weird. Sabadong-Sabado pero walang sasakyan dito. O talagang kami lang yung nagbiyahe. Pero in fairness, di ako nainip sa biyahe. Kasi ganda ng mga tanawin na nakikita mo eh. Inaantok, which is normal. Nakatulog naman. Siguro yung tulog ko sa buong ilang oras na yung biyahe namin. Almost 18 hours. 2 oras at kalahati pa lang yung tulog ko. Kaya kaya to. Konting-konti na lang. 4 na oras na lang. So, ride pa more.
Beverly Hills. Negative 20. Ooh. 24 hours na kaming nasa kalsada. Negative 21. Nasa Provost kami. Ito na yung last town dito sa Alberta. Yes. Okay. Woo! Hindi na lang. Hindi na lang. Isang oras na lang. Windstorm. Oh, nakikita mo pa ba niyan? Hindi na, inuulaan ko na lang. Konti na lang ha. Paabot na lang yun. This is it. Touchdown Wilkie. Yes sir. Ayan. Totoo na ba to, Tito Ray? Ano na tayo? Tangin na, nakarating din. Talagang hindi ka na namin hindi na namin mapipigilan. Wala na, pangatlong balik ko na to. Wala ka naman babalik pa ulit ako. Pagod na ako. Tara, uwi na tayo. Another sakto 25 hours. Oo, 7:30 tayo malis doon eh. 25 hours yung binyahe namin. Kasama na yung tulog, kasama na yung stopover. So ayan, Ito lang. dito kami matutulog ngayon sa bahay ng kapatid niya. Oo, imagine. Kararating niya lang. Kailan lang siya dumating, men? Wala pang 1 year, no? Hindi dumating siya Ay, hindi, 1 year. 1 year na. Oh, last Pero, Christmas. Last Christmas, oo. Oo. Pero 10 months lang nakabiling bahay. Ayan, 10 months lang. May bahay na. Bahay na. Oo. Bilis, no? Kaya Basta. bukas, alam nyo na. Oo. Tignan natin. Papakita ko sa inyo bukas. Solid po mga kaibigan. Welcome! Welcome! First time kong maranasan yung ganong kalamig. Ano yung temperature natin? Negative 29. Man, negative 29. Pero feels like... Ay, negative 28 feels like negative 39. 39. So, more or less parang ganun rin. 40. Oh. Anong agenda natin ngayon, man? Ikot tayo dito. Okay. Para makita yung Wilkie. I-explore natin. Oo, nandito tayo sa Wilkie, Saskatchewan. Ano nung oras man? Maliit lang siya na town. Kaya tingnan natin. Dito natitira si Tito Ray. Oo. May kahihinatnan ba ito? Malamig. Sheesh! Woo! Mga taga Vancouver, let's go! May papakitang surprise sa atin mamaya si Tito Ray. Tingnan natin ha. Ako, excited ako dun eh. Ay, pag-sink in na ba, men? Hindi pa eh. Hindi ba? Hindi pa. Siguro pag nag-start na ako magtrabaho, hanggang bukas siguro yan. Pero ngayon wala. Wala pa. Ito yung parang commercial area nila. Oh. Yan. Wilkie Medical Clinic. Mga plumbing, heating. Tapos yan yung isa nilang isa sa convenience store nila dito. Ready Mart. Yan. Malaki na laundry. Kala nyo ba, no? Diba, yung dyan, dito naman kung magre-recycle, meron din sila yung kamukha sa atin na, yung pupatel dito. Oo. Meron sila. Restaurant, donair, tapos ito yung post office. Bukas ka na ng restaurant mo dyan, men. Tingin na. Ito pa, Blue Moon Restaurant, Chinese. Siyempre, tingnan mo, paano masasabing may CIBC nga eh, oh. Ano, may CIBC. Sa ABC pa naman ako. Yung police station, nandyan na. Poplar Courts. Nandito na pala lahat. Ito yung korte. No, yeah. Itong courts nga. Tapos dito nagtatrabaho yung kapatid ko. Ito yung Wilkie District Health Care Center. So, dyan yung ano nila. O, dyan naman nagtatrabaho si kapatid. Yan yung parang pinaka-hospital nila dito. Yan, Ano yan? Church ba yan? Church yan. Catholic church yan. Parang ano lang siya, men, no? Games, gumawa ka ng town. Oo. Kompleto lahat.
nabasa ko nga parang ang history nito, parang yung una, basta Wilkie ang apelido nung unang naging dito. Tao. Oh, tapos parang group sila, parang settlers. Tapos ginawa nilang town na nila. Galing. Galing O nga. ito, for sale. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Ganda. Corner lot. Malaki yan. Ba yung 150? Yes, sir. Tapos andyan yung garahe niya. Napakamura ng mga bahay dito, men. Tsaka Kung yun, 150 plus 0 yun sa Vancouver. Plus 0 Plus zero. 1.5. Oo, ganun yung presyo nun. Oops. Ay. Stop over muna tayo ulit. Dahil may titignan lang tayong bahay. May nakita kami na nakalis na mura. At eto yun. Ayan, no? Alam nyo magkano lang yan? 60K. 60,000 Canadian. Kaso wala daw yung tao eh. Inausap namin yung realtor para matignan sana namin yung loob. Bukas yung heater, man. Ha? Bukas yung heater. Hindi. Oo. O, di sabihin, okay naman. Hindi, may heater oh. Ayun pala eh. Lamig. Sheesh. Ayan, malalim yan. Ito malalim. Pero meron siyang shed, oh. Oo. 60K? Mukhang pininturahan pa min bago yung pintura. Oh. Ayan, bukas din yung fireplace. Kaya nga eh. Ilang araw nung bukas yan? Ayun. Palagay mo. Okay naman. Sa loob ito. Ah. Tao po. Ano, bilhin na ba natin? Pwede. Mura eh. Malalim yan. Kasi level ng Tingnan nga natin gaano kalalim. Ah! Abangan natin sa susunod na kabanata kung anong mangyayari sa bahay na yan. Ganun pala dito. Yung ilong mo, tumitigas. Yung mga kulangot, yung mga sipon mo, Wala. naninigas lahat. Ayaw gumalaw. Guys, ito yung sorpresa ni Tito Ray sa akin. Hindi niya sinabi sa akin. Bumili pala siya ng bahay. Ang galing niya. Ito, nasa harapan natin. Oh. Wala. Ayan, oh. Ayan pa yung karatula, oh. For sale. Pero hindi na for sale ngayon dahil nabili na ni Tito Ray. Oh. Siguro pwede tayo tumingin lang. Tara, silip lang tayo. Silip lang. Try, okay. Kailan ka lilipat dyan? Feb 24. Teka lang, ano kasi pangalan? Feb 24 lilipat na siya. Oh. Pero nandyan pa daw yung may-ari. Tinatawagan nila mukhang wala daw sa bahay. Gary. Gary yung sinabi yan, di ba? I don't know. Ipapakita sana sa atin Oo nga eh. yung bahay ni Tito Ray. Kaso ayan, baba ako ah. Ayan. Excited din akong makita yung bahay niya eh. O, diba? Biruin mo. Para sa PR, bumili na ng bahay kagad. Tignan natin sa likod. Wow. Diba? Ito yung gusto ko dito eh. Hindi lang natin makita kasi maraming snow. Pero ang ganda oh. Yan yung backyard ni Tito Ray. Oh. Tignan mo yung temperature. Negative 30. Wow, laki. Oh. Wow. Nasa si Tito Ray? Wala. Men, ang ganda ng likod nyo. Magtanim ka na pala dito eh. Naka-ready yung pangtanim. Ayun oh.
Kita nyo yan? Oh. Uy! May fireplace! Yun yung generator. Nasaan? Ah, ito. Ayun, ayun gusto ko. Pwede ka mag-campfire. Oh, men. Subukan mo na. Oh. Wala, nakabukas. Sayang, walang pa house tour si Tito Ray. Ano na lang, backyard tour. O, diba? Mukhang ang ganda ng view mo dito. Summer, oh. Kahit ngayon nga lang, eh. Puro puti yung nakikita mo. Ayan, sarap mag-barbecue dito. Meron nga ito, pinayuan namin, barbecue. Oh, ay ito, iiwan to. Iwan yan. Kompleto na pala tayo sa summer. Balik tayo dito sa summer, guys. Ito na lang tayo mag-camping. Oh, magka-camping tayo dito. Diyan tayo Mag-tent. maglalagay ng tent. Diba? Saktong-sakto, mag-campfire place. Ah, garahe ito. Ganito kakapal ang snow, guys. Oh. Ano? Congrats. Congrats. Thank Para you. sa PR. Ano sabihan? Ingat. Kita kids. Kita kids. Good luck sa yung panibagong kabanata. Ay. Oo. Na. Ayan. Thank you, thank you. Thank you. O, ingat. Ingat, ingat. O, ingat sa biyahe. Thank you, Bar. Ingat. So natapos na yung biyahe natin dito sa Saskatchewan. Nandito na ako ngayon sa airport. Yan. Ako pa lang yung tao dito kasi medyo napaaga tayo ngayon, which is good. At least papaano chill lang tayo, di tayo late, di tayo nagmamadali. Yun, sana nga makuha na ni Tito Ray yung PR status nila. Kasi kung alam nyo lang, laking sakripisyo na ginawa nila. Biruin nyo, pumunta pa sila sa probinsya para lang makakuha ng PR status. Tulad nyo, yung mga kababayan ko na nandito na hoping din na magkaroon ng PR status, gawin natin lahat. Kasi isa lang naman yung goal natin dito sa Canada eh. Kaya nga tayo pumunta dito, di ba? Para magkaroon ng magandang buhay para sa mga anak natin. So, gawin talaga natin lahat. Mamimiss ka namin, Uncle Ray. Bye guys. Bye-bye. Bye, thank you. Thank Okay, you. ingat-ingat. Kaya maraming salamat at nakarating kayo hanggang dito. So, paano na nga ba? Kita-kits sa susunod na kabanata. Hindi ko rin alam eh. Minsan ano, alam nyo? Ano? Sa Canada nakakapagod. Iba pala. Iba pala.